Hi guys, this is Washmoto and nagbabalik tayo into another content. At isi-share ko nga pala sa inyo today kung paano i-maximize ang cooling capacity ng ating mga motor. At ito nga yung ating napiling radiator by Racing Monkey, yung Black Edition. One thing na nagustuhan ko sa Racing Monkey radiator bukod sa kanyang kulay na black ay yung kanyang solid na bracket. Dahil ito yung common na nasisira sa ibang aftermarket radiator, kapag putol na yung bracket ay halos hindi mo na mapapakinabangan. So guys, ito na yung ating mga kailangan materyales. Una ay yung pinili mong kulay ng coolant. Merong green, merong pink, merong red, meron din blue. At minsan, pwede rin maging gray to pagka sira na yung inyong water pump AC at naghalo na sa langisang coolant. Kaya ako kayo pinapili ng kulay ng coolant dahil kitang-kita ito sapagkat transparent ang ating gamit na hose, which is yung Toyox. Ito ay nabili ko lamang sa Shopee or online shops. Sa malaking hose, kailangan mo ng 15 by 22 at isang 6 by 11 naman para sa reservoir. At eto guys, sobrang importante nito. Ito yung pinaka main cause kung bakit nasisira agad yung bracket ng ating mga radiator kapag hindi sapat o kapag hindi akma ang inyong mga washer. Dapat nating siguraduhin na pantay ang pagkakalapat na 4 na sulok ng ating mga radiator para hindi mapuwersa ang bawat side. At ngayon ay ini-install na natin ang ating radiator hose. At pro tip lamang, para mas mabilis ipasok ay kailangan nyo ito ng pampadulas. At sa kasong ito, ginamitan natin ito ng konting grasa. So ayan, di ba? Napakadali nang ipasok. Siguraduhin lang na tama lang ang higpit, huwag masyadong sakal para hindi ito bibitaw. At completely installed na nga ang ating radiator hose. At eto na, tingnan nyo kung gaano kahaba ang kanyang setup. Mas marami na tayong coolant na mailalagay, mas mabilis lumamig ang ating makina, at syempre, mas gaganda ang performance ng ating mga motor. At kung makikita nyo nga guys, 500 ml ang laman ng coolant na ating hawak. At pagkatapos nga nating itong isalin, ay kinulang ang isang 500 ml upang punan ang karagdagan na haba ng hose na ating inilagay. At pagkatapos nga isalin ng ating pangalawang coolant, ay meron na lang itong natira na halos 200 ml. So pumapatak, tayo ay nakagamit ng almost 800 ml ng coolant. Amazing, di ba? Dahil kung ang stock radiator ay nag-a-average lamang ng 300 ml at ang basic setup naman ng aftermarket 2-rows radiator ay umaabot ng 500 to 600 ml at ang ating setup ngayon ay umaabot na ng 800 ml. Heads up lang guys, hindi ako gumamit ng bypass, plug and play lang ang ating ginawa. Ngunit gumagana naman ng normal at maayos ang lahat. Bibigyan ko na lang kayo ng feedback after ng ilang biyahe natin. So kung makikita nyo sa video guys, nagbi-bleed pa tayo at nagpapainit pa ng makina upang smooth na mag-flow na at mapuno na ang ating coolant. At para sa inyong kaalaman guys, ito yung dati niyang setup na medyo kapos pa nga or naiiklian pa ako. So para mas maging mahaba at mas maging maganda ang cooling capacity ng ating motor, ito na ang kanyang setup ngayon. At syempre, shoutout at salamat nga pala sa ating dakilang tropa na si Francis na siyang tumulong mag-setup nitong ating bagong cooling system. At syempre, flex na rin natin yung kanyang motor. Scam look with same setup ng radiator, ngunit yung hose niya ay yung basic setup lamang. And again guys, hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat sa mga naglaan ng oras para manood at sa mga nagtatanong ng feedback. So far so good, babalitaan ko na lang kayo kung meron mang adjustments or meron man maging issue. So stay tuned na lang, mas marami pa tayong i-upload na video soon. Until next time, peace everyone!